Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at eto nga mga kababayan na nagkagulo na sila. Hala, sumuko na. Walang ebidensya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating halamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, unahin na po natin to mga kababayan, nagkagulo na or gulo na. Ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, ito po ang balita mga kababayan mula po sa ABS-CBN News. Ito po Sabi po dito ang mga kongresista, sabi po ni Senator Chis Escudero, ang mga kongresista tila nasasanay diktahan ang Senado. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro itong impeachment na ito. Hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Nako, yan mga kababayan . Ito po ang naging sagot ni Senate President Francis Chis Escudero sa mga kritisismo ng ilang kongresista tungkol sa pagkaantala ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano po inyong komento dyan mga kababayan? Mukhang nagkakagulo na nga itong Senado, yung upper at lower house. Kasi tama po yung sinasabi dito ni Senator Chis Escudero. Mukhang nasasanay na po ang Kamara, no? Ang mga kongresista na dinidiktahan nila ang Senado. Kapag ang Senado naman ang nagdidikta sa Kamara, ay pumapalag din naman kayo. Di ba? Kung baga, weather lang po yan. Huwag masyadong maging sunod-sunuran kay Speaker Martin Romualdez. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? At eto pa, kaugnay din po sa balitang iyan. Eto. Sabi po dito, ito naman po yung patungkol sa kumakalat di umano na resolution to dismiss the impeachment complaint mga kabayan or the trial. Sabi po ni Speaker ni Senate President Chis Escudero, no such resolution filed nor pending as of last night when I left a little before 10 p.m. Sabi naman po ni Senator J.V. Ejercito, I have not seen it yet. Whether I am in favor or not of impeachment is irrelevant. It is the Senate's constitutional duty to convene and proceed with the trial. Iba-iba po ang kanilang mga tawag dito, iniisip, no? Ang kanilang kanilang perception dito sa trial na ito. Sabi naman po ni Senator Joel Villanueva, first time kung nakita ito. Hirap mag-speculate, there are so many possibilities. So ito namang si Senator Joel Villanueva, nakita niya na first time, no? Dito dalawa ang hindi pa nakakita at isa ang may nakakita na. So ibig sabihin mga kabayan, it is a positive, no? Na meron talaga kasi nakita ni Joel Villanueva, di ba? Ibig sabihin, meron talagang umiikot na resolution to dismiss the impeachment process mga kababayan. Yan, mukhang naguguluhan na ang mga senador. Ano kaya ang mangyayari dito mga karibin natin? Abang-abangan lang po natin. At eto, pasadahan din po natin ito. Ito po yung sinasabi natin sa thumbnail kanina na hala, sumuko na, walang ebidensya. Dahil po dito mga kababayan, sa balitang ito mula po sa GMA News 53 minutes ago. Sabi po dito ni Joel Villanueva, okay? The House Committee on Good Government and Public Accountability on Wednesday
terminated, yan mga kabayan, uulitin ko po, terminated its investigation into the budget use of the Office of the Vice President Sara Duterte and the Department of Education, particularly the 612.5 million worth of confidential fund. Anong nangyari? Bakit sumuko na? House panel terminates improve into Sara Duterte's 612 million confi fund use. Ano kaya ang rason ni Joel Villanueva, no, kung bakit niya tinerminate ang usapin or ang investigasyon dito po sa confidential funds, mga kabayan? Nako, iiyak nito yung dalawang young guns, di ba? Sino ba itong young guns? Si Ortega at si Kung Hoon, pati yung isa pa. Di ba? Meron pang isa. Yung sa Bicol, ako Bicol Party List, di ba? Na maiingay patungkol po dito sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ano na pong mangyayari? Bakit nyo po terminate samantalang isa po ito, mga kababayan, no? Itong confidential fund ay isa po ito. Doon po sa, correct me if I'm wrong mga karibin natin, doon po sa impeachment article na ipinasa ng Kamara papunta sa Senado, di ba? Bakit nyo naman terminate? Tapos na ba ang investigasyon ninyo? Or wala kayong matibay na ebidensya para dito? Para idiin si Vice President Sara Duterte sa mga inaakusan ninyo sa kanya. Yan mga kababayan, mukhang gumaganda, Gumaganda po. Kumusta na lang si De Lima, di ba? Sabi ni De Lima, makukonvict talaga si Vice President Sara Duterte. Paano ba ito? Tinigil na ang investigasyon diyan sa confidential fund na yan, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion? Naduwag na ba si Joel Chua? Or may plano silang iba? Kaya terminate itong confidential fund, no? Ano po ang inyong masasabi diyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Mula po sa Politico 44 minutes ago. Eto po si Trillanes mga kababayan, nagsalita na naman. Hindi pwedeng hindi natin to bigyan ng reaksyon sapagkat medyo below the belt na ang kanyang mga sinasabi. Eto mga kababayan, ang sabi ni Trillanes, ang impeachment trial ni Sara ay napaka-importanting mapatuloy or matuloy dahil dito makikita ng taong bayan na siya ay isang magnanakaw, tumatanggap ng pera sa drug lord at may diferensya sa pag-iisip. Naku po. Hindi ba pwedeng kasuhan itong si Trillanes? Kailangan mapatunayan ni Trillanes na talagang may diferensya sa pag-iisip si Vice President Sara Duterte. Kung hindi, di ba? Pwede ba yun? Kasuhan itong si Trillanes, mga kababayan. Ano ba yan? Kasi ang sinasabi niyang sa bagay, no, it is in relation to the public service pa rin. Okay. Dahil dito, hindi siya karapat-dapat na makahawak ng kahit na anong pwesto sa gobyerno. O yan mga kababayan. Sino ang hawak ng pwesto sa gobyerno? Ikaw. Ikaw ang hawak ng Ikaw ang hawak ng pwesto sa gobyerno. Ikaw ang karapat-dapat na magserbisyo sa publiko. Trillanes. Nako, mukhang mas wala kaming tiwala sa iyo kaysa po kay Vice President Sara Duterte. No? Ayon po kay Trillanes, for former Senator Antonio Trillanes IV, Vice President Sara Duterte's impeachment trial could end her political career for good. Anyway, it is your opinion, no? At ito lang din ang masasabi ko sa iyo. Dahil nga sa pagkontra mo sa mga Duterte, mga kababayan, nitong si Trillanes, di ba? Na-discarril po ang kanyang political career, no? Simula po ng naging critics po siya ng mga Duterte, no? Itong si Trillanes, hindi na po nanalo ng senador, even mayor, hindi na po siya sinusuportahan ng taong bayan. Bakit kaya?
Nakita niyo po ba nung nag-ikot si Trillanes sa Caloocan nung nangangampanya siya? Halos wala, halos nandidiri sa kanya ang mga tao, di ba? Oh, bakit ganun, Trillanes? Mukhang ikaw yata ang may sakit sa pag-iisip, di ba? At hindi si Vice President Sara Duterte. Okay? O, ito pa mga kabayan, napasadahan din po natin ang balitang ito. Ito si Dilima. Halatang-halatang desperado si Dilima. Sabi po ni Dilima, Dilima eyes Supreme Court intervention if Senate delays Duterte impeachment trial. Okay, tanyo na yan. Di ba? Siyempre, magpapatulong, ano pa bang term dito? Yan, magpapatulong sa Supreme Court si Dilima para matuloy talaga ang impeachment trial, no? Kaso, pwede bang makialam ang Supreme Court, mga kababayan? Nagtatanong lang kasi hindi naman natin alam to. Pwede bang makialam ang Supreme Court sa Senado? Hindi pa naman tapos, no? Yung kanyang trial sa Senate, no? Pinag-uusapan pa nga no? Kung matutuloy or hindi. So, ano po ang inyong opinion dito kay Dilima? Mukhang desperado na. Desperado na po at kung ano-ano ng mga strategies, no, ang kanyang iniisip, at eto nga, Supreme Court ang kanyang pupuntahan para po matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito pa mga kabayan, last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Ito, sagutan ni Mayor Baste at ni Claire Castro, Jose Claire Castro. Ito sabi po ni Mayor Baste or Vice Mayor-elect Baste Duterte, he's been lying. Ito po yung patungkol sa reconciliation, no? He's been lying since he became president. Puro kasinungalingan niyang tao na yan. And he is pertaining to President Bongbong Marcos Jr. At ito naman po ang sagot ng palasyo via Jose Claire Castro. Sabi po dito, wala pong nagsisinungaling dito. Talaga ba? Ikaw, Claire Castro, hindi ka nagsisinungaling? Nako po. Anyway, alam naman po ng taong bayan kung sino nagsisinungaling o hindi. Okay? Eto, tapusin po natin yung sinabi dito. Sabi po dito, so maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa reconciliation. Ano ba ang hindi naiintindihan doon sa may kondisyon, no? Sa walang kondisyon at may kondisyon. Napakadaling intindihin nun, mga kababayan, no? Ang ibig lang po, baka ikaw ang hindi nakakaintindi kaya Mayor Baste, no? Ang ibig lang pong sabihin ni Mayor Baste, Jose Castro, na nagsisinungaling po si President Bongbong Marcos Jr. at hindi mula sa kanyang puso ang kanyang pakikipag-isa ulit, no? Pakiki-reconcile sa mga Duterte. Kaplastikan po yun. At ibig sabihin nun ay nagsisinungaling. Di ba? And ever since, sabi ni si Mayor Baste, na naging presidente siya, ay nagsisinungaling na siya. Because we can also, no, testify tayong mga Pilipino na totoo naman Nung sinabi niya bang 5,500 flood control project na tapos na, hindi ba yung pagsisinungaling? No? Yung pumasok sa KOJC na walang dalang barel, hindi ba yung pagsisinungaling, mga kaubayan? Ang hindi pakikipagtulungan sa ICC, hindi ba yun pagsisinungaling? Kayo na lang po ang humusga, mga kaubayan, kung sino ba talaga sa Duterte at Marcos ang nagsasabi ng katotohanan. At isama na rin po natin itong si Jose Claire Castro. Naniniwala ba kayo na si Jose Claire Castro ay nagsasabi ng pawang katotohanan lamang sa kanyang mga sinasabi? Anyway, kung naniniwala kayo ay congratulations. Kung hindi naman kayo naniniwala ay more congratulations sa inyo, di ba? Pero dito po sa ating munting channel, mga kababayan, hindi po tayo naniniwala kay Jose Castro.
Kasi ilang beses na rin po natin siyang nahuling nagsisinungaling. Di ba? Oh. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN News tungkol ito sa labanan ng Senate President sa 20th Congress. Malakas na naglalaban is Escudero and Soto. Kanya-kanyang galawan ngayon, humihingi ng suporta at ang isang hinihingi ng suporta yung Duterte Black. 5 sila. Okay. So ito yung post. Hindi pa napagdesisyonan ng 5 senador ng Duterte Black kung sino ang susuportahan na maging Senate President sa 20th Congress ayon kay Senator Christopher Lawrence Go. Okay, so basahin natin yung article mismo ng ABS-CBN. Yan o. Both Escudero Soto seeking Duterte Black support for Senate presidency. Go. Okay. Ito ang sabi ni Senator Go. From our group, yes, nilalapitan kami. Go said on Wednesday when asked if Escudero and Soto have sought their help. Talagang, ganyan talaga, gapangan eh. Siyempre, it's an honor kung ikaw maging Senate President. So, Ba eto no, napaisip lang ako mga kabayan. Kasi si Senator Soto, naging Senate President na. At na-experience niya na, di ba? Bakit hindi niya pa ibigay sa iba? So that the others will have a chance, no, na maipakita ang kanilang galing kung in terms of presidency ng Senado, no? Pero kaya nag-aaway-away po sila. Hindi naman nag-aaway-away but pinag-aagawan nila ang Senate President seat, no? So, yan. Pero sa Duterte Black naman, meron naman tayong panlaban. At sinasabi nga natin simula ng simula, si Senator-elect Rodante Marcoleta po ang karapat-dapat na maging Senate President para sa atin, ha, na naniniwala dito kay Senator Rodante Marcoleta. And we believe that he is the one, no? Siya po ang talagang may kakayahan at parang siya ang nababagay sa kanilang lahat diyan, no? Si Senator Marcoleta ang nababagay na maging Senate President, no? Yung iba bagito rin naman, di ba? But Senator Marcoleta is para sa akin lang, mga kababayan, talagang gustong-gusto ko talaga. Whether you like it or not, pero ako talaga gustong-gusto ko si Senator-elect Marcoleta to be, no, the Senate President. Kasi parang nakikita kong he is very principled, no, na tao at hindi yung sunod-sunuran, mababayaran ng kung sino man, no? At naninindigan sa tama, 'di ba? Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walang bayan ko, sa magnanakaw